Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's vlog, samahan niyo ako guys. Kasi meron na naman akong isang film na before napanood ko na siya. And then inulit ko ulit, pinanood ko ulit siya dahil nagustuhan ko talaga to even before pa. Actually guys, napanood ko tong film na to 2019 pero pinalabas siya noong 2015. So itong movie na to, it's all about a natural disaster na I'm sure yung iba sa inyo napanood nyo na rin to. Ito yung San Andreas. Ito yung film noong 2015. It's all about a disaster thriller film na nagkaroon ng lindol na magnitude 9 sa Amerika, sa isang part sa Amerika. So, ang pinaka naging lead character dito is walang iba kundi si Dwayne Johnson, si Alexandra Daddario, at saka si Carla Gugino. Bali, kilala naman natin si Dwayne Johnson dahil marami na siyang ginagawang magagandang pelikula. At saka syempre guys, kilala natin siya sa kanyang pagiging magaling na action star sa Amerika. So ang movie na to, yung San Andreas, it's all about nga yung sinabi ko na sa inyo, a magnitude of 9 na lindol dahil meron ditong San Andreas fault line na pinapakita. So maganda yung movie kasi it's all about family and then at the same time yung natural disaster or natural calamity na nangyari. So si ano dito kasi si Dwayne Johnson o yung pangalan niya dito is Ray, kasama siya sa parang alam mo yung tinatawag niyo na mga nasa rescue. Yun, nasa rescue team kasi siya ng kanilang bansa. So magaling siya kasi as in marunong siyang lumangoy, marunong siyang sumakay sa helicopter, marunong siyang magpalipad ng helicopter. Yung anak nila na si Blake o si Alexandra Daddario, dapat aalis kasi sila. Kasama niya yung parang, actually si Dwayne Johnson dito, may asawa siya dito, kasama, at yung anak nila na si Blake. Pero nagkaroon sila ng hindi magandang pagkakaintindihan, kaya sila ay naghiwalay. So si Blake at yung nanay niya na si Emma, bali si Emma, nagkaroon na ng bagong boyfriend. So, kasama ni Blake yung boyfriend ni Emma na pumunta sa isang lugar sa San Francisco, I think. Tapos, meron kasi silang parang interview, then magmi-meet na lang sila doon. Pero, unfortunately, nangyari nga yung malakas na lindol. So, si Emma, ang kamiting niya that time, yung ate nung kanyang boyfriend. Tapos, si Dwayne, at the same time, nasa rescue siya, may trabaho siya that time, nasa duty siya. So, ang nangyari, lumindol ng malakas, as in sobrang lakas talaga, na-stuck si Blake sa ilalim sa pinaka-basement dahil nakasakay sila sa kotse nung nangyari na yun, nung nangyari lindol, kasama yung boyfriend ng mama niya. Ang ginawa ng boyfriend ng nanay niya, iniwan siya. So, ang nangyari naman, itong si Emma, kinontak niya kaagad si Ray, na nasa helicopter that time, at nakikita yung mga nangyaring paglilindol. So, to make the story short, niligtas or pinuntahan ni Ray si Emma, and then na-rescue niya to doon sa tower na kung saan nandun siya nakikipag-lunch, pero unfortunately yung sister ng kanyang boyfriend may nangyaring hindi maganda. So si Emma, in short, nakuha siya ni Ray, tapos at the same time, ito namang si Blake, may nakilala siyang dalawang magkapatid na i-interviewin dapat ng boyfriend ng nanay niya. Kaso nangyari, hindi na nga natuloy. So after that, parang nagkaroon ng instant na nagustuhan or nagka-crush yung kuya nung lalaki kay Blake. So nung nalaman nila na stuck si Blake sa ilalim sa basement, pinuntahan nila kaagad. So in other words, na-rescue din si Blake nung magkapatid. So nung nagkaroon na ng contact si Emma at saka si Ray kay Blake, nalaman nila na inabandon si Blake ng kanyang boyfriend. So, galit na galit siya. So, magkahiwalay sila. Magkasama yung mag-ex na mag-husband and wives, and then si Blake at yung magkapatid. So, ang ginawa nila, natuto kasi si Blake ng survival sa kanyang tatay dahil nga nasa rescue. So, ang ginawa ni Blake, gumawa siya ng mga paraan para makontak, gumawa ng game, ng plan A, plan B, kung paano sila makakasurvive. So, in other words, kasama niya yung magkapatid habang nakikipaglaban or nagaantay sa mga pwede pang susunod na mangyayari. And then, ito naman si Ray at saka si Emma patuloy sa pag-rescue or paghahanap, searching para kay Blake. So, maganda yung naging story nung San Andreas kasi nga, it's all about the fault line na pwede ring mangyari or pwede ring tumama dito sa ating bansa. Di ba nga may sinasabi silang the one? So, dapat lagi tayong ready and then at the same time, marunong tayo kahit papano sa pinaka-basic na survival lang. So, yung pinaka-story, maganda siya kasi at the end, nagkita-kita silang lahat. Tapos, ang laki na naging, what do you call that, naging pinsala
nang dahil sa lindol na yan. Kasi nagkaroon ng mga aftershocks. Tapos ang nangyari pa, meron pang naging tsunami. Napakaganda ng story, guys. Kung if you want, you can still watch it sa, alam ko sa Loklok meron pa siya. Pero sa what do you call that, sa Netflix, wala na siya, guys. Pero kung ang dami nga nag-aantay ko, meron pa ba itong part 2 or season 2, sana nga magkaroon pa kasi maganda talaga. Maganda yung San Andreas movie. So if you want, guys, you can still watch it or you can check it in on online kung available pa siya kasi napakaganda niya. It's a 2000 American film na talagang maganda siya at meron kang kapupulutang aral. So again, guys, samahan niyo pa ulit ako sa mga susunod ko pang vlogs dito lamang sa aking YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, and share my video. Bye, guys!